So, ayan guys, welcome back po sa ating tutorial video. Yung topic po natin regarding po sa 100% legit tipid sa kuryente po. So, kung may mga kaibigan kayo at kung gusto niyo rin makatulong sa kanila, pag-share ng idea, share nyo po yung video na ito sa inyong friends, mga kaibigan nyo po. So, meron po tayo dito mga equipment. So, meron tayong dalawang electric iron. Meron tayong kettle, electric kettle. So, bago. At saka, meron din po tayong luma. At saka, meron po tayong watts meter para maipakita po sa inyo na legit na less po yung consumption natin sa kuryente. So, natipid po tayo. Ayan. So guys, bali wala po itong controller. So, ayan. Bali yung wattage niya, ito nakalagay sa likod, is, yung wattage niya is 1,100 watts. Ayan kung kita po. Ayan kung nakikita nyo. Ayan po, 1,100 watts. So, i-plug po natin. Check natin kung 1,000, kung ilang watts nga talaga. Dahil dito, lalabas po ito. Ito sa taas, ito po yung watts meter niya. Kung kita nyo po. Tapos, yung pangalawa is kilowatts po. Tapos dito sa una, voltage niya po. Tapos yung dito, yung white is yung frequency niya kung ilang hertz po tayo. Yung ating kuryente. So, ayan, nasa 60 hertz po. Tapos yung dito, yung ampere naman yung dito sa ilalim. So sa ngayon, 0 po dahil wala pong nakasaksak sa ating. So ayan, po natin ito. Tingnan natin kung ilang watts. So ayan po, gumagana na. So sa watts meter natin, ayan. So bali di ko makita dito. So nasa 975, 74 watts. Ayan, bumababa pa siya. 975. Naglalaro po siya sa 980, 72, again. So ayan yung ano niya, yung wattage niya. So ayan po. So test naman natin yung isa. So yung pangalawa natin, ganoon din po. Bali yung wattage niya is 950 to 1,100 watts. So ayan, testing natin. So ayan, ayan, gumagana na po, nailaw na. So, yung wattage niya is 975 or 71 watts. So, 968. Ayan, stable niya, 968. So, ayan po. So, ayan. So, bali yung dito, normal po to. Yung ditong dulo, linagyan ko po ng controller sa loob. So, testing po natin, pag mayroon tayong controller guys, kung ilang watts yung lalabas. So, dito, walang control, yung dalawang butas na ito, 220 volt, na walang controller. Dito sa dulo, may controller na po ito sa loob na linagay ko. Ayan, so pakita natin. So, ulitin natin. So, ito is nasa 1,100 watts. So, ayan. So, dito natin i-plug sa may nakalagay na controller. Tingnan natin kung, ayan, umiilaw na, gumagana na. So, tingnan natin. Ayan, 433 watts na lang guys. Ayan. So, sobra kalahati po yung nawala. Ayan, kita nyo po. Kung malinaw, kung kita nyo. Ayan sa taas. 433 or naglalaro 31 watts na lang siya. So, ayan po. So, i-plug natin dito sa dulo, sa kabila, sa walang control. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. Ayan po. Yung wattage niya is 900. So, halos sobra kalahati guys yung nawala pag linagyan natin ng control. Ayan po. So, yung isa ganun din. Pakita ko po sa inyo. So, ganun kalaki ang natipid yung kuryente guys. Sobra kalahati. So, ayan. Ito. Ayan. 965 watts. Ayan. So, lipat natin dito sa dulo. Sa may nakalagay na may controller na. So, ayan. Mainit pa po. Mainit na siya. So, kailangan pa natin palamigin. Hindi pa siya gagana. Ayan, mainit pa po. Ayan, na-click na. So, ayan. Testing po natin ulit. So wala pa, mainit pa rin.
Tayin po natin lumamig. Pat muna natin sa ceiling fan. Wala pa. Ayan, gumana na po. So, ayan. Ayan, 432 watts na lang po yung kinoconsume niya. Sa 950 watts na wattage niya, 400 na lang. So, ang laki po na natitipid guys pag meron siyang controller na nilagay. So, ayan. Kung may estudyante po kayo, gumagamit ng iron, electric iron, araw-araw, namamalansya. So, sa isang buwan, ang laki ng babayaran nyo yan guys. Pero kung nilagyan nyo ng ganito, ng controller, so ang laki niya matitipid nyo. Imagine almost, o more than kalahati yung nawala. So, ayan. So, dito, mayroon pa rin tayong i-demo na iba. So, bali itong saksakan ng kettle, yung stand niya, ito wala pa pong controller, ito nakalagay sa loob. So, isaksak po natin. Ayan. So, maglalagay po muna ako ng tubig. So, ayan, nakasaksak na yung ating port. So, saksak na, lagay na po natin yung ating kettle. Ayan, 0 pa po. So, yung wattage nito is nasa 850 watts. Ayan, kung nakikita nyo. Nasa 850 watts po. Kita po. Ayan. So, ayan. So, switch on natin. 817 watts. 19, naglalaro po sa ganyan. Ayan, kung kita po. Ayan. So, ayan. So, ayan. Lipat po natin dito sa may dulo, sa may nakalagay na controller. Kung magiging ilan na lang po. So, ayan, 372 watts na lang, guys. Ayan, 772 watts na lang. Ayan. Ang kalahati din halos yung nawala, guys. Di ba? So, laki tipid nyo guys pag linagyan nyo siya ng controller. So, i-reveal natin mamaya kung anong controller nilagay natin. So, ayan. Meron din akong port na linagyan ko po na ng controller sa loob. So, buksan ko rito mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan. So, compare natin sa, pero dito ko siya isaksak. Saksak din natin dalawa para pareho. Ayan. Saksak natin dito sa parehong walang controller. Ito, nakasaksak sila pareho sa walang controller, pero ito may controller na sa loob. Dito na ako naglagay sa loob, nilagyan ko na siya. So ayan, pakita natin kung saan yung mas tipid. Ito yung wala at saka dito. Itong puti, ay yung bago, wala pang controller to nakalagay. Ito, mayroon ng controller nakalagay. So lagay muna natin dito sa wala. Same unit, para ayan, walang daya. Ayan, 835 watts. Ayan po. 835 watts. Ayan. Yung consume natin na kuryente. Ayan po. So, lipat natin dito sa kabila. Sa may controller. Ayan. Kung may nakakontrol na. Ayan po, kung kita nyo. So, nasa 376 watts na lang. Diba ang laki ng nawala, guys? Ayun. So, ayan. So, mayroon pa tayong i-demo last. So, papakita ko po sa inyo yung kung anong controller po yung nilagay natin. So, ayan. Bali ito. Ito buksan ko guys. Kung anong meron sa loob, kung anong nilagay natin. So, ayan. So, plus ito yung ano niya, gamit. So, pwede kayo maglagay dito mismo sa loob lang. So, ayan. Tanggalan natin. So, ayan lang yung linagay natin, guys. Isang pirasong diode lang po, guys. Na 10 amperes. Ayan. Isang pirasong diode lang po. 10 ampere. Yun lang yung linagay natin na control. Para makatip sa kuryente. Yan lang po yung ikakabit nyo. Ayan, guys. Ayan, ganyan lang. Isi-series nyo lang sa isang linya. Walang problema, magkabaliktaran. Wala pong problema. Balik kung saan yung linya ilalagay. Basta isang linya lang yung lagyan nyo guys, naka-series connection lang po. Ayan po. So isang diode lang na 10 ampere yung ilalagay guys. Excuse me po. So ayan po. So ito ganun din, buksan din natin, papakita ko sa inyo kung anong, ganun din po, diode din yung linagay ko dito. Dalawang diode naman yung linagay ko. So pwede rin yung ano guys, dalawang diode, pero dapat
yung polarity, kung dalawang diode guys, dapat marunong na kayo sa polarity. So, yung linagay ko dalawa para in case na mag-malfunction yung isa, gagana pa rin yung isa. So, pero kahit isa lang yung magkakabit natin, okay naman. Kasi mataas lang na amperahe. Nasa 15, nasa 20 I mean, 15, minimum of 10 ampere po. Yun yung kakabit natin. So, ayan. Ito, unplug ko muna. Unplug ko muna para safe tayo. Ayan, nakatanggal. So, make sure pag gumagawa tayo, unplug po natin para safe tayo. Ayan, buksan natin. Para ipakita ko sa inyo. So, applicable lang to guys sa mga ganitong klaseng mga sa heater guys, sa electric iron, sa electric kettle, sa oven, o then sa mga electric incubator natin. Pero doon tayo maglalagay sa input na ng guys ng heater, huwag sa input ng mga controller. Doon mismo sa heater tayo magkabit ng diode. So ayan, ayan po. Ayan po, dalawang diode po yung kinabit ko. Ayan po, kung nakikita nyo. Ayan, dalawang diode po, kabilaan. Sa line 1 at saka sa neutral natin o sa ground. So, yung polarity dapat kung saan yung dito yung dito yung may sign na na white. So, kung dito sa kabila naman yung sign na white, dito naman yung ilalagay, guys. Dito naman sa kabilang side. Hindi yung nakaparehong direction kasi hindi po siya gagana. So, dapat ganun. So, kahit isang diode lang ilalagay nyo ganun. Hindi yung kabila, kahit ninyo nalagyan, pwede rin ganun, guys. So, sa akin, dalawa lang nilagay ko. Pero same function pa rin yung guys. So, ayan, bali, usually, diretso po ito. Pero kinat ko lang dito sa gitna, yung connection. Kinat ko lang yan. So, kung isang diode lang yung lalagay nyo, huwag nyo na i-cut yung kabilang side. So, isang side lang i-cut nyo. Tapos, connectionan nyo po ng diode mula sa kabila. Tapos, papunta dito sa output nyo. So, ito na yung may controller. Ditong side yung wala. Yung dalawang butas nito. Ito, may control na to. So, pag dito kayo nag-plug ng electric iron nyo, so, may na po yun. May nakakatipid na po kayo ng kuryente. So, ayun. Then, pa po. Yun lang guys. Thank you for watching. So, sana nakatulong. Share nyo po sa mga kaibigan nyo. Napaka-useful po ito. Nationwide. Lahat ng gumagamit ng electric iron. So, after 1 month, pag dumating yung nyo guys, yung bill nyo, tingin nyo ako. Mag-comment kayo ulit kung totoo po ba. Sa mga friends ko dyan, sa mga gusto magpalagay, habang dito pa ako, dalhin nyo lang dito yung available din po yung natin, yung diode dito. So, mura lang naman po. Mura lang po yung diode. Hindi pa po abot ng 100. Hindi pa nga po abot ng So, available tayo dito. So, kung may mga gusto kayo palagyan, yung iron nyo o yung plug nyo, either sa saksakan nyo, kaso nga lang, medyo unsafe lang kung saksakan kasi baka iba yung gumamit. Hindi po kasi advisable sa ibang mga unit. Pwedeng masira yung ibang unit yun. So, dito na natin ilalagay direct sa nyo sa iron. Pero kasi pag dito, pag iba, baka magamit ng iba at saka hindi iron yung gamitin, hindi kasi siya obra, hindi siya applicable sa ibang mga Sa mga iron lang, sa mga heater lang siya pwede guys. So, ayan. So, pero yun yung mga iron at saka mga heater, yun yung mga pinakamalakas kumain ng kuryente guys. Kaya, mas malaki yung tipid. Sa mga electronic na maliliit lang din naman. So, maliit lang yung mga wattage niyan. So, hindi naman kayo magano'ng magastosan sa inyong electric bill doon. So, ito yung mga ginagamit natin na napakalakas sa kuryente. So, ito lang naman dapat. So, ayan. Thank you for watching guys. So, share nyo sa mga kaibigan nyo para makatulong din kayo. In Jesus' name, God bless po.